So meron dumaya dito mga katropa from Nasugbo, Batangas. Malayo pa yung binyahin nila. Ilang buwan na ni-stock to mo, sir? Taon na po. Taon na. 3 taon. Saan siya? Ito yung mga gamit niya, sir, ano? Apo, yan po. Sinako nyo lahat. Apo. Pati yung kanyang mga wiring. Apo, yan po. Bala po yung 2,000. Ito yung fuel pump. So ito yung scooter mga katropa ng galing ng Batangas. Yung modelo pala na ito ay Nexus 500. First time na namin maka-encounter ng ganito. Tapos yung wiring ng coding niya, hindi ko pa alam or wala pa idea mga function ng kanyang wiring, ng coding. Ito yung kanyang ECU. Pero ganun pa man, tinanggap pa rin para pag-aralan na rin, pagkakataon na rin para mapag-aralan yung ganitong klaseng motor, yung ganitong brand, Nexus na 500. Pinaiwan ko na lang dito sa amin sa Lingayen. Tapos i-update ko na lang si boss kung nagawa ba o hindi. Pero 50-50 mga katropa. Hindi ko may papangako, sabi ko sa customer. Tapos dito naman, meron tayong Suzuki Gixxer na ginagawa ni Daniel. Anong problema nito, Daniel? Boss, hindi siya nagcha-charge, boss. Hindi nagcha-charge, tapos namamatay-matay, sabi ng customer. Na-check mo na yung charging niya? Voltmeter natin. So ito mga katropa, Suzuki Gixxer, ang problema ng motor ni boss, hindi nagkakarga, tapos namamatay-matay. Siyempre yung mga katulad ng ganitong motor na battery operated, na kapag hindi nagkakarga or may problema yung kanyang charging, kapag humina na yung battery, ang kasabay nun ay namamatay-matay yung makina. Pero ikukumpirma muna natin kung hindi talaga nagkakarga. So paanda rin natin, tapos i-voltmeter natin kung nagkakarga ba talaga or hindi yung motor ni boss. Nilinis mo na yung fuse niya? Naglinis ka ng fuse? Okay. So, i-voltmeter natin yung motor ni boss. Tingnan natin kung nagkakarga. 11.75. Yun, 11.7. I-revolution natin. Hindi siya tumataas ng voltahe, so kumpirmado na hindi nagkakarga yung motor ni boss. Isa pa sa pag-check natin para malaman natin kung nagkakarga ba yung charger natin o may problema yung charger, ang gagawin natin habang umaandar yung ating makina, yung ating motor, tatanggalin natin yung positive supply ng ating battery. Ngayon, once na tinanggal natin yan at namatay yung makina, ang ibig sabihin yan, 100% may problema talaga sa charging. Maaaring may problema yung charger o may problema yung ating stator. Daniel, subukan natin tanggalin. Tignan natin kung mamamatay yung makina. Yun, namatay yung kanyang makina mga katropa. So 100% may problema talaga yung charging ng motor ni boss, kaya hindi nagkakarga. At pag mahina na yung kanyang battery, namamatay-matay na yung motor. Kaya ang ginagawa ni boss, pinapacharge niya uli yung kanyang battery. Ngayon makagamit na naman niya ng matino, pero once na nalobat na naman, mamamatay-matay na naman yung kanyang makina at hindi na naman niya magamit. Kung sakaling ganito yung problema ng motor niyo mga katropa, palaging namamatay-matay, hindi nagkakarga, at ilang beses na kayo nagpapalit ng battery, ganito yung mga dapat nyo i-check para masolve nyo yung problema ng charging ng inyong motor. Namatay kasi yung motor ni boss nung tinanggal natin yung positive supply. Kaya i-check natin yung charger at i-check natin yung kanyang stator, kung sino sa dalawa yung may problema. Bago natin i-check yung charger at yung stator, ibalik muna natin tong positive supply para kahit paano mapaandar natin. Kasi yung motor ni boss ay mayroon pa naman ding laman kahit paano. Napapailaw pa rin niya yung ating test light ng konti. So ibalik natin tong positive supply kasi kapag mag-check tayo ng stator ay kailangan natin paandarin yung motor. Okay, naikabit na natin yung positive supply ng ating battery at dito naman tayo sa charger. Sa charger, ito yung socket niya. Ang gagawin natin, aalisin natin yung socket ng charger. Sa socket ng charger, meron kayong makikitang yellow na mayroong lining na red at mayroong pure na yellow wire. Ang gagawin natin, babalatan natin tong dalawang wire na ito. Pagkatapos natin mabalatan yung dalawang wire na ito, yung yellow red wire tapos yung pure na yellow wire, ang susunod na gagawin natin ay itetest light natin. So dito, magkakaalaman na kung sino yung may problema. Kung may problema yung charger o may problema yung stator. So ang pagtetest dito mga katropa ay para siyang full wave.
dahil itong motor ni boss o itong Gixxer ay full wave yung kanyang sistema ng charger. So ang gagawin natin dito mga katropa, papaandar rin natin yung motor, tapos yung test light clip natin, i-clip natin sa body ground. Tapos itetest natin isa-isa yung wire ng ating charger, yung binalatan natin. Mag-uumpisa tayo dito sa yellow wire. Dapat yung yellow wire, kapag tinest light natin na naka-body ground yung ating test light clip, dapat hindi siya umilaw. Pagkatapos natin matest light yung yellow wire, dito naman tayo sa yellow na mayroong lining na red. I-test light din natin, dapat hindi siya umilaw. Pero dapat umaandar yung ating makina. Daniel, paandarin mo ngayon motor. So habang umaandar yung motor mga katropa, i-test light natin yung yellow wire at yung yellow red. Dapat hindi umilaw. Kapag umilaw, 100% sunog yung ating stator. At may pag-asa pa yung ating charger. Hindi muna tayo magpapalit. Sa stator muna tayo magpo-focus. So, i-test light muna natin itong yellow wire. Dapat hindi umilaw yung ating test light. Subukan natin. Okay, so mapapansin nyo mga katropa, umilaw yung ating test light at sobrang lakas pa nung kanyang ilaw. Ang ibig sabihin yan, may grounded sa loob ng ating stator or sunog na. Maaring may naipit na wire or 100% sunog yung ating stator. So ang gagawin natin dito, kung mapapansin nyo, hindi pa ata nabubuksan. Boss, hindi pa ba nabubuksan to? Ngayon pa lang. So hindi pa nabubuksan yung motor ni boss, kaya ang gagawin natin, bubuksan natin yung stator at titignan natin kung sunog talaga, ikukumpirma natin. Pero base dun sa ating test light, syempre kahit hindi natin buksan, 100% may problema yung stator, either naipit or sunog yung ating stator. Sige boss, thank you, thank you. So ito na yung stator ni boss. Alisin na natin. Hindi nagsisinungaling ang test light. So heto mga katropa, kung papansinin nyo, sunog. Ayan o, 100% sunog. Ang problema boss, kung meron tayong mahanap, gusto nyo i-try na maghanap muna dyan. Tapos kung may mahanap, okay. Pero pag wala, remedyo. Bukod sa charger mga katropa, meron pa tayong gagawin dito sa motor ni boss. Habang naghanap sila ng stator kung saan makakabili, gagawin natin yung kanyang sunburn niya. Kasi yung kanyang digital panel o yung dashboard niya ay, kita nyo, sunburn na. Hindi na makita yung kanyang display. Maski na ano natin, yan, i-part light natin, wala na. Walang display na lumalabas. Kundi, ayan o, parang fingerprint, nalukot na yung kanyang sunburn. So ang gagawin natin, habang naghanap sila ng stator ay i-repair natin yung kanyang dashboard panel. So ito yung dashboard panel ni boss mga katropa. Ang gagawin natin, i-disassemble natin ito at kailangan mapalitan natin yung kanyang polarized film. Yung kanyang dashboard panel pala, same lang siya ng Raider FI. So disassemble natin to. Pagkatapos nating maalis yung housing ng ating dashboard panel, ang gagawin natin, kailangan nating matanggal yung salamin. So para matanggal natin yan, meron dito sa likod yung bawat pin niya. Aalisin natin yan gamit yung pump at syempre yung soldering iron natin. So ito na yung lens ng kanyang dashboard mga katropa. Ang tatanggalin natin dito o yung papalitan natin ng polarized yung ilalim, itong silver. Ito yung madalas na nasusunog kumpara dito sa ibabaw. Ito yung polarized film niya na may damage. Pagkatapos natin matanggal yung polarized film, ang gagawin natin dito sa salamin, kung mapapansin nyo mayroon pang adhesive dyan. Ang gagawin natin dito, tatanggalin natin yung adhesive gamit yung tubig tsaka joy o sabong panlaba. Pagkatapos nating mahugasan yung lens, pwede na tayo magpalit ng polarized film. Yung film pala mga katropa, pwede kayong bumili sa Shopee or Lazada. Pero kung gusto nyo mas makatipid, halimbawa mayroon kayong shop at nagnenegosyo kayo, nagre-repair kayo ng ganito, kung gusto nyo makatipid, bumili kayo ng 10 ganito. Yan o. 100% mas mura ito kumpara dito sa nabibili sa Shopee at Lazada na naka-design na para sa Gixxer. Biruin nyo, ilan yung magagawa nyo rito? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Tapos bumili rin ako ng pang-cutting para maikating ko yung polarized film. Halimbawa yung adhesive dito sa kabilang side, dapat nakaganyan sa ating film. Tapos itatiming nyo yan, iikot nyo. So pag ganitong kulay, mga pang-Aerox yan. Standard ng Aerox. Pero yung Gixxer kasi, ano siya, inverted o kaya calculator type ang kanyang design. Kaya imbis na ganito yung kanyang itsura, hanapin nyo yung calculator type. Iyan o. Pag umitim na, doon na yung timing niya. So tinatiming yung ating polarized. Yan yung ating calculator type. Pag nasobra kayo, mawawala yung itim sa gilid. Pag dinadahan-dahan nyo, yan, lalabas yung kanyang itim. Pag nahanap nyo na yung tamang timing ng ating film, ilalapag nyo na yung pagkagayahan nyo ng sukat, tapos kakatingin natin doon. Tapos na natin ikabit yung kanyang salamin. Testingin natin dito sa motor ni boss. Medyo gabi na, Daniel, palagay.
medyo gabi na mga katropa. Wala pa sila boss ano? Baka bukas na darating yung mga yun. Kasi dito sa Lingayen, medyo mahirap maghanap ng piyesa ng Gixxer. Siguro sa Dagupan na sila pupunta. Susi, yun o, ang linaw. Park light. Lobat na yung motor ni boss eh. Pero ang linaw na mga katropa oh, di ba? Ayos na ayos. So ito na yung stator ni boss mga katropa. Pero ang problema, yung stator na nabili namin ay hindi original. Dito kasi sa Lingayen, medyo mahirap pumanap ng stator ng Gixxer. Yan tayo, ilagay na natin tong stator ni boss. So yun mga katropa, naikabit na yung stator ni boss. At ito yung kanyang lumang stator. Kung mapapansin nyo, talagang sunog na oh. So dito sa stator, naikabit na natin yung kanyang mga socket. Plug and play lang kasi pang Gixxer naman yung nakuha. Tapos itong tinest natin dati na yellow, tapos yung yellow na mayroong lining na red, i-test natin uli. Titignan natin yung pinagkaiba niya doon sa bago, tapos dito sa nasunog na stator. So gaya ng dati mga katropa, gamit yung ating test light, ilalagay natin sa body ground yung ating test light clip. Tapos i-test light natin yung yellow wire, tsaka yung yellow na mayroong lining na red. Dapat yan kapag naka body ground tayo, hindi iilaw kapag tinest light natin. Pero dapat umaandar yung ating motor. Gentle, paandarin natin. Naka kill switch. Yan. Okay, so habang umaandar yung motor, i-test light natin yung yellow wire. Dapat hindi umilaw. Kahit maliit na ilaw, dapat hindi umilaw. Okay, so yung yellow wire muna, i-test light natin. Okay. Good, hindi umilaw. Ang susunod naman natin ay yung yellow na mayroong line na red. Dapat hindi rin siya umilaw kahit maliit. Okay, good naman, hindi umilaw. So ibig sabihin, good na yung kanyang supply kasi walang ilaw kapag naka-body ground tayo. Pero mayroon pa tayong pangalawang check. Ito naman yung pangalawang pag-check natin, dapat umilaw naman siya. So ang gagawin natin, tatanggalin natin sa body ground yung ating test light clip at ililipat natin dito sa yellow wire or dito sa yellow na mayroong lining na red. Kahit saan dyan sa dalawang yan, pwede nyong ilipat yung ating test light clip. So ilalagay ko sa yellow wire tong ating test light clip. Ngayon kapag nailagay ko sa yellow wire yung test light clip, automatic yung yellow na mayroong lining na red yung ating i-test light. Sa ganitong sitwasyon, dapat umilaw siya. So tingnan natin, ilagay natin to sa yellow na mayroong lining na red. Kung iilaw yung ating test light. Yun o, napundi. So ang lakas. Kondisyon na kondisyon yung ating stator. Isa pa. Kuha tayo ng peanut bulb. Peanut bulb na, ilagay mo nga dyan tayo. Yan. So ganyan kalakas, kondisyon na kondisyon yung mga katropa. I-test light natin to, pitik-pitik lang tayo para hindi mapundi yung test light natin. Yan pundi na rin. Medyo mataas kasi yung minor, pero all goods na mga katropa. Ang ibig sabihin yan, hindi umilaw sa body ground. Good yung ating stator. At nung nilipat natin yung test light clip sa yellow wire, umilaw yung ating test light. At nakita nyo, malakas, kondisyon siya. Pumutok pa nga yung ating test light. Ibig sabihin yan, good na yung ating stator at wala na problema. So nilagay na natin yung socket ng ating regulator. Try natin siyang i-voltmeter kung aangat na ba yung kanyang voltahe. Dati, nung bago tayo magpalit ng stator, yung kanyang voltahe ay nasa ano lang, parang wala pang, ano ba yung dating voltahe niya? Flat, 11.9, gano'n na, hindi gumagalaw ano. Ngayon, subukan natin siyang i-voltmeter kung tataas na siya. Gentle, pandarin mo para makita natin. 11.9 kasi lobat na lobat yung motor ni boss. Pandar. Revolution. So okay na mga katropa, umangat na siya ng bahagya. Pero bahagya lang, 12.5, medyo bitin pa rin yun. Dalawa lang yung possible na issue rito. Charger, sira na rin dahil may problema yung stator. Siyempre yung stator natin, nakakonect sa charger yan. Kapag nasunog yung ating stator, minsan naapektuhan yung ating charger. Or minsan yung battery. So hindi siya umangat ng mataas kasi parang hindi na tinatanggap ng battery yung
binabato ng ating charger. Kaya ang gagawin natin, instead na magpalit tayo ng charger, magpalit muna tayo ng battery. I-compare natin. So meron kami ditong battery pan-testing, you know. Ilagay natin. Daniel, ilagay natin to. Ito ba yung pan-testing natin, no? O, ilagay natin yung pan-testing natin na battery, tapos i-voltmeter natin uli. Ngayon, kung yung pan-testing namin ng battery, kasi condition yan brand new yung pan-testing namin. Kapag binoltmeter natin yan, yung ilalagay nating battery, at 12.5 pa rin, kumpirmado na may problema na yung charger. Magpapalit na rin tayo ng charger. So, ito na yung ititesting natin na battery. Jordan, ilagay mo ito. Negative, positive lang ha. Yan. Tapos, check natin. 12.9 kung mapapansin nyo. Condition yung battery namin. Tapos sige gentle, pandari mo uli. 12.9, 13, revolution, 14, 14, 14.2. Okay. Alright na. So, okay yung mga katropa. Kung napansin nyo, pumalo siya ng 14. Ang ibig sabihin yan, good pa yung charger ni boss. Ang may problema yung kanyang battery. Maski magpalit kayo ng charger, kung may problema yung battery, hindi pa rin naangat yung kanyang voltahe. So ito, pagdating ni boss, magpapalit na lang siya ng battery. I-advise ko na lang na magpalit na ng battery. Sige, ibalik natin yan sa dati. Para pagdating ni boss, mag-decide na lang siya kung magpalit ng battery. Ito, isama mo to. Nakalagay dyan yan. So yun lang mga katropa kung paano mag-solve ng ganitong klaseng problema. Kung sakaling naka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema sa inyong motor na hindi nagcha-charge, palaging lobat, tapos pag lobat na yung motor nyo, hindi na mapaandar, kailangan nyo i-charge ulit yung battery para umandar yung motor. Ganun lang yung dapat yung gawin para malaman nyo kung may sira ba yung charger o may sira yung ating stator. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo natutunan, nagagamit nyo sa inyong panghanap buhay or sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pag-wiring.